Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ibinigay niya ang kaniyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaliwanag po. John 3:16, yung binasa ko po. Yung pong talata na yan ay ang dami po nakakaalam noon. Lasing, sa inuman, memorize. Kahit hindi nagwasa ng Bible, memorize. Kasi nga, madalas po nilang marinig. Hindi man nampalataya, memorize. Sugarol, susugal, kung anong bisyo, memorize. Pero, totoo naman po ito. Kasi salita ng Diyos, wala namang mali sa salita ng Diyos sa Bible. Marami po nakakaalam, hindi naman lahat, pero halos lahat na si Jesus ay Diyos anak. Okay. Ito, siya po yung tinutukoy ng gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos, yung sinasabi pag-ibig ng Diyos, yung Diyos na yon, yung Ama, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Si Jesus yun, pinadala niya upang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Tama po yun, si Jesus ay isang katuruan, tagapagligtas. Siya ay isang Diyos anak na dapat tayo sasampalataya sa kanya. Ang kanyang dugo ang maghugas sa ating mga kasalanan. Pero marami po sa atin na hanggang doon lang ang kanyang naunawaan o narinig na katuruan. Hanggang doon lang. Si Jesus ay Diyos. Siya ay tagapagligtas. Okay. Dahil doon, marami tayong niyaya na sama tayo sa Bible study. Ang Bible study ay pag-aaral ng salita ng Diyos doon sa Bible. Okay? Pag-aralan natin, yun ang Bible study. Okay. At yayain mong sumamba sa Diyos, aatin sa church pag linggo. Ayaw. Busy siya. Tama, busy siya. At ang sagot niya, alam ng Diyos, Chef Roy, na kilala ko siya. Hindi ko siya nakalimutan at kilala din naman ako ng Diyos. At wala akong inargabyadong tao. Mabait ako. Doon, muntik akong matunaw doon. Mabait daw siya. Wala naman pong mabait. Biblical po yun. Walang naghanap sa Diyos. Walang matuwid. Kahit isa. Pag sinabing marami, kahit sa work, yung mabait ako. Parang gusto kong parang gusto kong takpan yung pahinga ko yan. Pero ang sinasabi kong bitin po yon, yung pagka useless po yun, ha. Kung hanggang doon lang katuruan natin na si Jesus ay Diyos. Yun lang kanawaan natin, si Jesus ay Diyos. Siya isang katotohanan at siya lang ang tagapagligtas. Useless din po yun kung hindi natin siya sambahin. Yun ang At pag sinamba po natin siya, ay makikita natin ang ating kasalanan at hingitin ng tawad sa Diyos. Okay? Kaya, ang isang katuruan at isang katotohanan ay si Jesus. Pero, alam natin lahat yon. Pero kung hindi natin siya sambahin, useless din po yon. Alam naman natin yun na si Jesus ay Diyos. Siya isang tagapagligtas. John 14:6, siya lang ang daan at ang buhay at katotohanan. Walang makarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Alam natin yun. Pero kung hindi siya sambahin, kung hindi mamumuhay araw-araw ang kanyang mga turo, hindi tayo magkaroon ng relasyon sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi dito, ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Ang liwanag po kung hindi tayo sumasampalataya, patay. Kasi sabi, Chef Roy, alam ng Diyos na hindi ko siya kalimutan. Kilala ko siya at kilala niya ako. Hindi totoo po yun. Hindi tayo kilala ng Diyos kung hindi tayo susampalataya sa kanyang anak.
sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano kung hindi tayo sasampalataya? Alam natin na si Jesus ay Diyos, bumaba dito upang tubusin ang ating mga kasalanan. Alam lang natin, pero hindi naman natin siya sinamba. Hindi naman natin sinunod ang kanyang mga turo. Mababasa sa Bible ang mga turo. May isang lalaki po na kilala ko na dati lahat ng bisyo na sa kanya. Lahat ng bisyo. Bumanggit ka na ng bisyo, lahat na sa kanya. Nung inalis po niya ang bisyo niya, yung asawa na lang niya at yung pamilya, mga anak niya, yun lang ang kanyang pinaglingkuran. At ang kanyang hanap buhay na napakaganda na ngayon, umasinso siya. Hindi pa rin siya ligtas, wala siyang relasyon sa Diyos. Kasi po, inalis niya ang bisyo niya sa sariling kapakanan para makaipon. Para hangaan ng biyanan niya, hangaan ng mga magulang niya, o mga pinsan ng asawa niya, o pinsan niya, mga paligid sa kanya, mga kaklase niya, para hangaan na si matino na. Kaya siya bago. Pero sa maiksing salita, hindi siya nagbago na binago siya ng Diyos o nagbago siya dahil sumasamba siya kay Jesus. Hindi pa rin siya sumasampalataya kay Jesus. So, pag tayo namatay, biglang namatay, gaya yung summer ngayon, biglang mamatay ang tao o atakihin mo, pagharap niya sa Diyos, mas mahirap tayo sa daga at ating kayaman dahil hindi tayo nakikipagrelasyon sa Kanya. Paano makipagrelasyon sa Diyos Ama? Ay sumunod sa kanyang turo. Ano ba kanyang turo? Sumunod siya ng utos. Ano ba utos niya? Ang sino mang sumasampalataya sa kanyang anak ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit pala tayo gaano kabait, kung hindi sumasampalataya kay Jesus, pag tayo po namatay, pagharap natin sa Diyos, mahirap tayo sa daga. Kasi nga, si Jesus lang ang daan. Siya lang, hindi yung kabaitan. Hindi yung nagbagong buhay ka ang daan. O tama din yun, maganda rin naman yun eh. Pero, pag kumikilala ka at sumasamba ka kay Jesus, magbabago naman ang buhay mo, matik din naman yun. Pagka si Jesus ang lahat sa buhay mo, kontento ka, mahal mo na yung kapwa mo, matik na yun. Ngayon, may nagbagong buhay naman na mahal yung kapwa niya. Dati siyang masamang tao na binago niya sa kanyang sarili lang para makaipon o para hangaan ng tao, pero hindi siya sa Diyos. Muli po yung lingkod, si Chef Roy. Pagkapalain po tayo ng Diyos, ingatan po tayo ng Diyos, at mag-ingat din po tayo kahit saan tayo pumunta. Manalangin po tayo bago umalis.